down. Balik down. Balik down. Ang buhay natin ngayon habang nakabakasyon tayo. Magandang umaga pala mga kasiperer. Andito pala tayo ngayon sa C6 Taguig. Kasama ko pala ngayong umaga ang aking dalawang binata dahil magja-jogging kami ngayon dito. Paumanhin pala dyan sa mga followers natin na nag-aabang sa ating mga videos at mga vlogs. Paano ba naman pagdating natin kaagad dito sa Pilipinas ay sumabak na nga kaagad tayo sa medical. Meron pala tayo isang followers na nag-comment sa ating comment section. Big shoutout pala kay Mr. Montes. Ang tanong niya dito, Sir, ano pong work niyo dati sa Pinas? Bago po kayo sumpa ng barko, AFP din po ba kayo or PNP? And nakailang years po kayo bago nyo naisipang sumampa ng barko, sir? Salamat, sir. Bago natin sagutin yung tanong ni Mr. Michael, meron tayo lang napansin dito habang nagja-jogging tayo dito sa C6. Isang pamilyang natutulog dito sa tabing kalsada. Nakakaawa din naman sila. Mabalik na tayo doon sa tanong ni Mr. Michael. Mga work experience ko bago ako nakasampa ng barko dito sa Pilipinas. Una, nagtrabaho ko bilang factory worker. Habang nagtatrabaho ko noon sa Laguna bilang factory worker ay nag-a-apply na ako ng military noon sa Philippine Marines. Nag-apply ako noon sa edad na 18 years old. Ako kasi yung tipong tao na may mataas na pangarap kahit hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Awa ng Panginoon Diyos ay nakapasok tayo sa Philippine Marine Corps. Naalala ko pa nga noon, doon na ako nag-birthday ng 19 years old ako. After 6 months at natapos yung ating training ay naasan tayo sa Basilan. Wala pa nga kami isang taon sa serbisyo noon ay napromote na kagad kami ng private first class dahil sa ganda ng performance namin magkakabat. After 2 years sa serbisyo natin ay lumabas tayo at hindi na tayo bumalik sa Philippine Marine Corps. Pagkaalis ko sa serbisyo ay nagtrabaho naman tayo bilang isang security guard sa Lanting Security Agency. 3 taon din akong mahigit nagtrabaho dito sa agency na ito kung saan ako na-assign sa condominium, sa City Hall at sa airport. Tapos lumipat naman ako sa Emirates Security Agency. Doon naman tayo na-assign sa Glorieta Mall. 5 taon din ako na-assign dito sa Glorieta Mall at doon pa ako na-promote bilang OIC. Way back 2017 ay habang duty tayo panggabi ay nag-a-apply tayo sa Royal Caribbean noon. Sumala nga ako noon sa final interview by Zoom. Tapos ang nangyari, na-fail din tayo. After 1 month ay may opportunity na nagbukas sa Turks and Caicos Island. 2017 din yun, na-hire tayo sa IPAM. 2018 noon, nakaalis ako noon. Kung hindi nag-pandemic, sigurado hanggang ngayon nandun ako sa Turks and Caicos. Kaso nga nag-pandemic, kaya umuwi rin tayo ng mga panahon ng 2020. Pagbalik ko ng Pinas ay nagnegosyo muna ako. 2022, nag-hiring uli ang Royal Caribbean dahil nga noon magbabak to normal na. Nung nabalitaan ko yun sa social media ay habang nagninegosyo ako ay gumawa muli ako ng panibagong sea-truck. Pero ilang buwan na nakalipas, wala pa rin nag-i-email o tumatawag sa akin. Naalala ko noon, linggo, tanghali. Niyaya ako nung aking kabatchmate sa military na mag-apply kami sa Royal Caribbean. Walk-in mismo. Sa aming ang pagbabaka sakali, doon mismo sa office ng Royal Caribbean sa Pasay, hindi kami nabigo. Dahil sa isang ka-5'9" natin na isang magiting na si Mr. JR. Pwede pala ang walk-on yun. Pero dapat may isang kasama ka na merong siyang appointment. At isinabay nga kami ni Sir JR noon sa loob. At yung araw na yun ay sumaling din kami sa initial interview. Pagkatapos ng interview namin ay sinabi na lang sa amin na ng interview, antayin na lang po ninyo yung final interview. At doon na nag-start ang karir ko bilang isang security staff sa cruise ship.